Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 14, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines, panukalang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections ganap ng batas. 2026 National Expenditure Program o NEP na isumite na ng DBM sa Senado at Kamara. AKAP walang alokasyon sa ilalim ng proposed 2026 national budget. Kamara tiniyak na hihigpitan nila ang pagsusuri sa confidential at intelligence funds sa 2026 budget. 53.3 billion pesos sinilaan sa PhilHealth sa 2026 proposed budget mula sa zero subsidy ngayong taon. Senate Concurrent Resolution number 4 o ang pagsusulong ng transparency sa budget process pinagtibay na ng Senado. Sa atin namang Metro News, Quezon City LGU nagsasagawa na ng investigasyon sa nangyaring pagbagsak ng tipak ng semento mula sa isang condominium building. Sa ating Science and Technology News, mga labi ng nasawing scientist sa kanyang expedition sa Antarctic na recover makalipas ang 66 na taon. Sa atin namang Lifestyle News, White House pangungunahan ng internal review sa ilang Smithsonian Museum sa Estados Unidos. Para sa ating music trivia, ngayong petsa ginawaran ng gold ang kontrobersyal na awitin ni Paul Anka. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, lasing na lalaki sa Brazil, aksidenteng nakatapos ng 8-kilometer run. Ang ating pong oras, 6:35 na umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12232 o ang batas na magpapalawig ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan at magpapaliban ng BSK elections na gaganapin sana sa Disyembre. Kahapon ipinadala na ng Palasyo sa Senado ang kopya ng batas na pirmado ni Pangulong Marcos. Sa bisa ng batas, magiging 4 na taon na ang termino ng BSK officials mula sa kasalukuyang 3 taon. Habang itinakda sa unang Lunes sa November 2026 ang barangay at SK elections sa halip na sa unang araw ng Disyembre ngayon taon. Hindi naman pinahihintulutang lumagpas sa 3 magkakasunod na termino ang barangay officials habang isang term lang para sa SK officials. Inaatasan din ng COMELEC na ilatag ang rules and regulations kaugnay sa pagpapatupad ng bagong batas. 774 Balita Ngayon. Naisumiti na ng Department of Budget and Management o DBM sa Senado at Kamara kahapon ang kopya ng 2026 National Expenditure Program o NEP na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Ang naturang budget ay 7.4% na mas mataas kumpara sa 2025 budget na nagkakahalaga ng 6.326 trillion pesos. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, ang pagsusumite ng kopya ng NEP ang hudyat ng pagsisimula ng budget process. Binigyan din naman ni House Speaker Martin Romualdez na ang budget ay hindi pera ng publiko o hindi pera ng politiko, kundi pera ng Pilipinong nagbabayad ng buwis, kaya titiyakin nila na ito ay gagastusin ng tama at papakinabangan ng mamamayan. Sinabi naman ni Budget Secretary Amina Pangandaman na maingat na binalangkas ng economic team ng budget o ang budget para sa susunod na taon at personal na tinutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtalakay sa pangangailangan ng plano sa bawat ahensya ng gobyerno. Nais ko din pong ipaalam sa inyo na pinaghirapan po ito ng ating mahal na Pangulo, who personally sat down with each agency, not just once but several times, asking their concerns,
their needs, and planning with them how we can make our agenda for prosperity truly felt by the Filipino people. Muling nanguna ang Department of Education sa 10 pangunahing ahensya na may pinakamalaking pondo. Sumunod ang Department of Health at Department of Public Works and Highways. Inanunsyo rin ni Pangandaman na sa unang pagkakataon ang budget allocation para sa sektor ng edukasyon ay nakatalima sa itinakdang UNESCO Education 2030 Framework kung saan ang pondong ilalaan ay katumbas ng 4 hanggang 6% ng Gross Domestic Product o GDP. Samantala, balita naman sa labas ng himpilan, Senado, tiniyak na hindi papayagan ang pagsisingit ng pondo sa BICAM. Narito ang report ni Conde Batak. Conde. Iginit ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na hindi niya papayagan ang pagsisingit ng pondo para sa mga bagong items sa Bicameral Conference Committee. Ito ang tiniyak ni Gatchalian matapos na isumite ng Department of Budget and Management o DBM ang 2026 National Expenditure Program o NEP na naglalaman ng 6.793 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Ayon kay Gatchalian, magiging limitado lang sa pagkakasundo ng mga disagreeing provisions ang gagawin ng mga mambabatas sa BICAM. Tiniyak din ng senador na hindi rin niya pasisingitan ang 2026 national budget ng pondo para buhayin ang charter change o CHACHA. Binigyang diin ng mambabatas na walang puwang sa panukalang national budget ang CHACHA dahil wala ito sa NEP na binalangkas ng mga economic managers at hindi rin anya kabilang ito sa development program ng Pangulo. Hindi ko papayagan na magkaroon ng pagsisingit, especially at sa BICAM. Yung BICAM will be limited to disagreeing provisions. Kung hindi tayo nagdi-disagree bago yun, hindi natin papayagan yun. Kasi doon talaga nagkakaroon ng malaking problema. Dahil pag ninagtag mo yun, babawas ka sa iba. So doon magkakaroon ng domino effect sa ibang mga programa ng budget. Yan ang pahayag ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma ni Budget Secretary Amena Pangandaman na walang alokasyon sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEP ang ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP. Ayon kay Pangandaman, mayroon pang natitirang pondo ang AKAP sa ilalim ng 2025 National Budget at limitado rin anya ang fiscal space kaya hindi muna nila isinama ang AKAP sa binigyan ng pondo. Gayunman, tiniyak ng kalihim na buo at matatag ang nakalaang pondo para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na aabot sa 112.997 billion pesos. For NEP 2026, we provided a total budget of 112.997 billion pesos. So intact po yan para sa lahat ng recipients ng ating 4Ps. So you will see an increase because there's been a reduction from this year's budget. Doon po sa AKAP, wala po yung AKAP sa budget ng DSWD for next year. May natitira pa pong pondo for 2025 and like I mentioned a while ago, we received a total of 10 trillion pesos na proposal from agencies. And given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama. Nasa 11 billion pesos na pondo naman ang inilaan para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program, habang 2.2 billion pesos naman ang panukalang budget na ilalaan sa Integrated Livelihood Program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Samantala, pondo para sa sahod at benepisyo ng mga kawani ng gobyerno sa 2026 aabot sa higit 1.8 trillion pesos. Detalye po ihatid ni Chanel Salazar. Aabot sa higit 1.8 trillion pesos ang inilaang budget para sa sweldo at benepisyo ng mga kawani ng gobyerno sa 2026. Nakapaloob ito sa budget message ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 27.7% ng kabuang 6.793 trillion pesos sa national budget. Saklaw din ang para sa mga civil servants, pensyon at iba pang kompensasyon. Sa nabanggit na proposed budget din kukunin ng pondo para sa karagdagang 32,916 teaching positions at 32,268 non-teaching positions. Sa kabuuan, naabot sa 15.4 billion pesos
ang pondo para sa teaching at non-teaching position. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Tiniyak ng Kamara na tanging mga ahensya lamang na nangangailangan ng Confidential Fund at Intelligence Fund ang paglalaanan ng pondo para sa susunod na taon. Ayon kay House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing, susuriin nila ang CIF funds batay sa general provisions ng mga piling ahensya na kailangan ang naturang pondo gaya ng may mga kinalaman sa national security at police and enforcement powers. Sinabi naman ni Budget Secretary Amina Pangandaman na aabot sa 10.77 billion pesos ang kabuuang CIF sa 2026 National Expenditure Program. Mas mababa ito na 1.35 billion pesos kumpara sa CIF allocation ngayong 2025. Sa kabuuang halaga, 4.368 billion pesos ang inilaan para sa confidential funds, habang 6.398 billion pesos naman ang para sa intelligence funds. Pinakamalaking bahagi ng pondo ay nakalaan sa Office of the President na may 4.5 billion pesos, sinundan ng Department of National Defense na may 1.848 billion pesos. Samantala, investigasyon sa mga mambabatas na sangkot sa flood control projects makabubuting huwag pangunahan ng Kamara. Grace Mariano sa report. Hindi pabor si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ng Ilocos Norte na agad magkasa ang Kamara ng investigasyon ukol sa pagkakasangkot ng ilang mambabata sa flood control projects. Ipinunto ni Representative Marcos na bakit iimbestigahan ng kapulungan ang sarili nito, kaya makabubuting hintayin na lamang kung ano ang magiging direktiba ng Malacanang. Ayon kay Congressman Sandro, may inilabas ng listahan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng umano'y mga nakinabang at nakakorner ng bilyones na halaga ng flood control projects. Ayon kay Representative Marcos, mainam na bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na maaksyonan ng mga impormasyon na nakarating sa kanya at huwag itong madaliin dahil kailangan ang malalimang investigasyon. Binanggit ni Marcos na pwede namang tumulong ang Kamara sa pamamagitan ng pagkalap ng mga dagdag na impormasyon at pagtukoy kung saan nagkaroon ng anomalya. Why would the body investigate itself? It would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their actions are with regards to the president's speech in the SONA. I think we shouldn't get ahead of ourselves. The president already released certain names and figures in his press con the other day. I think what will be happening in the next few weeks, although the House, I believe, should assist in being able to identify where the anomalies are, I think it will be primarily the prerogative of the executive to be able to identify where these anomalies lie, given the fact that, again, the accused, so to speak, is within the legislature. Yan po si House Majority Leader at Ilocos Norte, Representative Sandro Marcos. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Aabot naman sa 53.3 billion pesos na halaga ng pondo ang inilaan sa PhilHealth sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEP mula sa zero subsidy sa ilalim ng budget ngayong taon. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, saklaw ng pondo ng PhilHealth ang insurance premiums ng indirect contributors, pati na ang pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Sa budget message ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakasaad na ang paglalaan ng naturang pondo sa PhilHealth ay layong mapalakas pa ang health financing systems, mapalawak pa ang public subsidies, streamline ang insurance contributions at bawasan ang out-of-pocket expenses sa mga pasyente, lalo na ng mga mahihirap at kabilang sa vulnerable sector. Sa panukalan 2026 NEP, tumaas ng 23.6% ang budget para sa healthcare sector kasama na ang subsidiya ng PhilHealth. Samantala, hindi nasunod na protocol itinuturong dahilan ng CIDG kaya hindi na isumite sa DOJ ang mga affidavit ng mga testigo sa missing Sabongero case. Angel Garcia sa detalye. Bigong may sumite ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice sa mga affidavit na natanggap mula sa mga saksi sa kaso ng mga nawawalang Sabongero
dahil sa hindi nasunod ang tamang proseso sa paghahanda ng mga dokumento. Ayon kay CIDG Director, Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang mga affidavit na isinumite sa kanila ng 12 umano'y mga dating empleyado ng whistleblower na si Julie Patidongan nitong July 11 ay hindi mga investigador ang nagkolekta ng ebidensya. Paliwanag ni Abrahano, bahagi kasi ng protocol ng PNP na dapat ay tumutulong ang mga investigador sa paggawa ng affidavit upang masiguro ang katotohanan ng mga nakasaad dito. Nilinaw pa nito na maaari pa rin personal na magsumite ang mga saksi ng kanilang affidavit direkta sa DOJ at tatanggapin pa rin ito sa preliminary investigation. Matatandang inakusahan ni Atty. Bernardo Vitriolio, ang abogado ni Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, na isa sa mga akusadong pulis ang CIDG na umunay pinigil ang pagsusumite ng affidavit ng mga testigo. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, inaprubahan na sa plenaryo ng Senado ang Senate Concurrent Resolution No. 4 na naglalayong palakasin ang proseso ng national budget sa pamamagitan ng pag-institutionalize o pagsasabatas ng mahigpit na pagpapatupad ng transparency at accountability measures. Minamandato ng Concurrent Resolution ang pag-upload ng lahat ng budget-related documents sa website ng Senado at Kamara, mula sa National Expenditure Program o NEP hanggang sa pinal na General Appropriations Bill bago isumite sa opisina ng Pangulo. Kasama naman sa mga amendments dito ang pag-livestream ng budget process at paggawa ng matrix upang madaling maunawaan ng publiko ang mga pagbabago sa budget. Tinitiyak ng concurrent resolution na ito ang pagkakaroon ng public access sa mga impormasyon para sa malayang pakikilahok ng publiko sa deliberasyon ng 2026 national budget. Samantala, paglutas ng Maynila sa garbage, health crisis at iba pang programa ng pamalaang lungsod, ibinida ni Vice Mayor Chi Atienza sa summit ng ASEAN Governors and Mayors. Gina Mape sa report. Ipinagmalaki ni Manila Vice Mayor Chi Atienza ang pagresolba ng lungsod ng Maynila sa garbage at health crisis na dinatna nila ni Manila Mayor Isko Moreno at iba pang programa ng pagpapaunlad ng pamahalaang lungsod sa summit ng Governors and Mayors of ASEAN Capitals sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nirepresenta ng Vice-Alcalde si Mayor Isko, binahagi ang paglutas ng Maynila sa malalang krisis sa basura at ang napakalaking pagkakautang sa garbage collector. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga gobernador at mayor ng ASEAN, binanggit ng Vice-Alcalde ang agarang pagkilos ng 13th City Council na kanyang pinamumunuan sa pamamagitan ng pagbalangkas ng Resolution 147 na nagdedeklara ng public health emergency na layong magkolaborasyon sa hanay ng gobyerno. Sa naturang summit, giniit ni Vice Mayor Chi ang mahalagang kolaborasyon sa Team Isko ng mga NGO at mga pribadong kumpanya sa paglikha ng innovative and community-centric programs gaya ng Collect, Kilo, Kita, ang Balastik na Junk Shop, ang Alas Kalikasan Rapper Redemption Project, ang Aling Tindera Waste to Cash Network at Tapon to Ipon Project ng Coca-Cola. Ibinahagi ni Atienza ang Comprehensive 10-Year Solid Waste Management Plan 2025-2034 na target ng 56% waste diversion rate sa pamamagitan ng pagbubukod-bukod ng mga basura, recycling at ang pagtatatag ng 686 material recovery facilities na naaayon sa Global Sustainable Development Goals at ang focus sa sustainable cities at climate action. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 8 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating Metro News, nagsasagawa na ng investigasyon ang Department of Building Office ng Quezon City Local Government Unit hinggil sa nangyaring pagbagsak ng tipak ng semento mula sa isang condominium building na lubang ikinasugat ng 2 bata. Ayon sa QCLGU, ipinag-utos na sa administrator ng Atherton Condominium ang paglalagay ng canopy sa harapan ng gusali at ang pagpapalit sa lahat ng palitada nito.
Aalamin din kung may pananagutan sa nangyari ang naglagay ng telecom antenna malapit sa gumuhong palitada. Samantala, naoperahan na sa ulo si Carl Jaden Baldonado, isa sa 2 estudyanteng nabagsakan ng debris. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 16 centavos. Nasa 66 pesos and 74 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 19 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 23 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi August 13, 48, 45, 23, 30, 43 at 17, kung saan walang nanalo ng 71,512,918 pesos and 80 centavos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 41, 36, 2, 8, 34 at 30, kung saan walang nanalo ng 8,910,000 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Para sa ating Science and Technology News, mga labi ng nasawing scientist sa kanyang expedition sa Antarctic na-recover makalipas ang 66 na taon. Detalye ay hahatid ni Rosemay Miranda. Rosemay. Makalipas ang mahigit 6 na dekada, na-recover na mula sa isang glacier ang mga labi ng isang British meteorologist na nasawi sa isang Antarctic expedition noong 1959. Kinumpirma ito ng British Antarctic Survey o BAS sa pamagitan ng DNA testing sa mga nadiskubring labi ni Dennis Tink Bell na binawian ng buhay sa edad ng 25 nung siya'y nagtatrabaho sa Falklands Islands Dependency Survey na dating pangalan ng naturang Polar Research Institute ng United Kingdom. Si Bell ay nakaistasyon sa isla para sa 2 taong assignment na binigay ng BAS. Nasawi si Bell sa Admiralty Bay sa King George Island na matatagpuan sa layong 120 km sa baybayin ng Antarctica noong July 26, 1959 matapos niyang mahulog sa crevasse o isang malalim na bangin sa yelo habang inaakyat at nagsasurvey siya at ang 3 iba pang lalaki sa isang glacier. Mula nang maganap ang aksidente ay hindi na na-recover ang mga labi ng British scientists, ngunit makalipas ang 66 na taon, natagpuan noong 19 ng Enero ngayong taon ng isang team mula sa Henrik Artofsky Polish Antarctic Station ang bangkay ni Bell sa isang natutunaw na glacier. Ang mga buto ay dinala sa Falklands Islands ng BAS Royal Research Ship Sir David Attenborough at kalaunay inihatid sa London para sa DNA testing. Maliban sa mga labi ni Bell, natagpuan din ng Polish team ang mahigit 200 personal item, kabilang ang radio equipment, isang flashlight, ang mga ski pole at inscribed wristwatch at isang Swedish brand na kutsilyo. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, White House pangungunahan ng internal review sa ilang Smithsonian Museum sa Estados Unidos. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Isasagawa ang isang internal review sa ilang Smithsonian Museum at exhibitions na pangungunahan ng White House bagong ika-250 anibersaryo ng U.S. Declaration of Independence. Ito ay matapos akusahan ni U.S. President Donald Trump ang institusyon ng pagpapakalat ng anti-American ideology. Susuriin ng internal review sa White House ang tone at historical framing ng exhibition text, websites, educational materials at digital content na may pagtuon sa mga exhibition na pinaplano para sa ika-250 anibersaryo ng Deklarasyon ng Kalayaan. 3 nangungunang opisyal ng White House ang nagsabi sa isang liham kay Smithsonian Institution Secretary Lonnie Bunch na ang pagsusuri naglalayong tiyakin na ang institusyon ay nag-highlight ng historically accurate
at inclusive portrayals ng heritage ng Estados Unidos. Tinukoy ng liham ang isang executive order na inisyo ni Trump noong Marso na pinamagatang Restoring Truth and Sanity to American History na naaayon sa mga pagsisikap ng Administrasyong Trump na alisin ang diversity at inclusion program sa gobyerno, universidad at mga korporasyon. Kasunod naman ito, sinabi ng Smithsonian Museum na sinusuri nito ang sulat at makikipag-ugnayan sila sa White House at sa US Congress. Ang institusyon ay tumatanggap ng karamihan sa budget nito mula sa Kongreso, ngunit hindi nakadepende sa gobyerno sa paggawa ng desisyon. Dahil dito naaalarma naman ang ilang civil rights advocates kaugnay ng panghihimasok ng politika sa Mosaic Research Institute, pati na rin ang mga pangamba na inaalis ng Administrasyong Trump ang mga dekada ng social progress at pinapahina ang pagkilala sa mga kritikal na yugto ng kasaysayan ng Amerika. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, August 14 taong 1974, ginawaran ng certified gold ang awiting You're Having My Baby ng Canadian singer na si Paul Anka. Kaduet ang vocalist na si Odia Coates. Nirelease sa US ang awiting noong June 1974 sa ilalim ng United Artists Records. Ang You're Having My Baby ang ikatlong #1 song ni Anka sa Billboard Hot 100 na tumagal ng 3 linggo matapos ang 15 taon kasunod ng Diana noong 1957 at Lonely Boy noong 1958. Isinulat ni Anka ang awitin dahil sa kasiyahan niya bilang isang ama at upang i-honor ang kanyang asawa at 4 na anak na babae. Sa kabila ng tagumpay ng You're Having My Baby, binalot ng kontrobersiya ang kanta dahil umano sa pagiging sexist na napabilang pa noon sa ilang listahan ng worst songs, gaya ng pangunguna sa worst songs of all time sa isang survey noong 2006. Nilinaw naman ni Paul Anka na sa isang panayam na hindi intensyon ng kanyang awiting You're Having My Baby na ibaba ang halaga ng mga kababaihan at ang pagiging isang ina ay isang katotohanan sa ating buhay na dapat lang nating tanggapin. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, lasing na lalaki sa Brazil, aksidenteng nakatapos ng 8-kilometer run. Detalye po ng balitang kakaiba, ihatid sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Yes, good morning, Kenny at Darlene, mga kanyusik. Narito nating balitang kakaiba. Ngayong araw na ito, isang viral sensation ngayon ng isang lalaki sa Brazil. Matapos aksidente siyang makasali sa 8-kilometer race. Kwento ng 31 years old na si Isaac de los Santos Pinho. Galing siyang inuman at nang makita niya ang kumpul ng tao nakasali sa marathon, naisipan niyang baka makatulong sa kanyang pagtakbo para mawala ang kanyang hangover. Kaya kahit nakasuot lamang ng tsinelas sa halip na running shoes, ay agad siyang humalo sa mga tao at nakisabay din ang takbo ng marinig ang hudyat. Kahit na pag-iwanan ng ibang kasali sa marathon, ay nagawa pa rin ni Isaac na matapos ang 8-kilometer race at nakatanggap din siya ng medalya kahit na hindi naman siya opisyal nagkasali sa marathon. Nakuha na ng video ang pagsali ni Isaac sa marathon nang nakasuot lang ng tsinelas at ang pag-iwang-gewang nitong takbo. Kaya maraming tao sa social media ang na-curious sa kanya. Matapos mag-viral ang video, nagsimulang makatanggap si Isaac ng kaliwat kanang donasyon gaya ng running shoes, mga damit, specialized running glasses, at mayroon ding mga invitation para sa pagsailalim sa training kasamang mga professional runner. Naging blessing in disguise kasi sa kanya yung mga over. Minsan may mga bagay na kahit hindi mo ginusto, basta para sa'yo, mangyayari at mangyayari. May mga bagay naman na pilit mong maging sa'yo, pero kung hindi para sa'yo, hindi talaga mangyayari, no? Kaya kung para sa atin, ipagdasal lang natin kung ibibigay din sa atin. Alright? Ako si Doc Justin, just off the goat. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. Thank you.
At yan po ang mga may init na balita ngayong araw ng Webes, August 14, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.